At ngayon naman usapang edukasyon pa rin dahil syempre napag-usapan nga ni JC kanina ang K-12. Alam naman natin na pasukan na nga for most of the schools sa ating bansa this week. Pero meron pang ibang eskwelahan na hindi pa nagsimula. Next week pa ang simula. Ngayong umaga tungkol sa edukasyon at sa mga kabataan, sa kalusugan nila, makakasama natin si former Senator at ang President and CEO ng Diliman Preparatory Schools, si former Senator Nikki Cosateng. Good morning po ma'am and welcome back sa Good Morning Boss. Thank you, Sandro. Magandang umaga, Senator. Magandang umaga rin at magandang umaga po sa ating mga tagapanood. Senator, itong sa Diliman Preparatory School, actually alam mo, Sandro, yung ate ko dito nag-aral no, sa Diliman Preparatory School. Kilala ko ha. Oh, Senator, she was salutatorian, student council president. Pero Senator, this school has the Healthy Lifestyle Program partnered with the DOH. Can you explain more about this, Senator? That's correct. The Department of Health under Secretary Enrique Ona conceptualized the business of partnering with schools. And we're very, very fortunate and that we were chosen. Diliman Preparatory School was chosen as the first healthy lifestyle school partner of the Department of Health. And Secretary Ona, as a matter of fact, asked me to look at what Singapore is doing for health promotions. In fact, they have a health promotions board. And I went over to Singapore and I saw that beautiful museum. They had very informative pamphlets and handouts, posters. They had a library, and the people were all encouraged to live healthy lifestyle. So we're doing that in Diliman Prep School. We're setting up a healthy lifestyle museum or a health museum. In fact, yesterday we just had a Go for Health campaign at the Ramada in Binondo, and it was very successful with Dr. Tony Liachon and Asek Tayag and Kartin, and they were all gung-ho about this event or these activities. So last February we signed a memorandum of agreement, and we have established or institutionalized many changes in Diliman Preparatory School for the health of the parents, faculty, and the entire Diliman Preparatory School community. Yes, ma'am. Ngayon na pag-usapan nga rin, health talaga fino-focus. I mean, malaking part kasi ito para sa mga kabataan, syempre na kasama ko sa Diliman Preparatory School. Pero ano po yung mga ginagawa po nyo na programs po? Alam po natin na narinig po natin na pinagbabawal po yung mga chichirya, yung mga junk food, yung sa pagkain pa lang po ay doon po tayo nagsisimula para sa mga bata. Yeah, starting this year, starting just this June or rather Monday, hindi na kami magtitinda ng soft drinks or sugar drinks. Pangalawa, yung pong mga nagtitinda ng donuts o ganung klaseng pagkain, hindi na nag-renew ng kontrata. Siyempre malaking lugi din, malaki rin ang mawawala sa eskwelahan. But if you're really into an advocacy and you're fighting for something, then you have to be prepared. You have to be prepared to swallow maybe some of these losses, but on the other hand, we're looking at tremendous gains on the part of the health of the school children. So we have Meatless Monday. So pag Lunes, hindi kami magse-serve ng baboy o baka, kambing o tupa. Nako, Sandro, pwede ba tayo doon? Pang diet nga yung kain. Kaya mo yun? Gusto mo doon? Pwedeng isda, ganun. Pwede gulay, yeah, chicken. Tapos pag Tuesdays, we have what we call Zumba Tuesdays. So on Tuesdays, parents are all invited, kids, faculty, and staff, to do Zumba at 5 o'clock to 6 o'clock every single Tuesday. Then we have walk on Wednesdays. So yung mga bata, imbis na from the parking lot, dire-diretso sa classroom or sa gate namin sa Commonwealth Avenue, Diliman Preparatory School gate, imbis na didiretso lang sa classroom, iikot sila ng konti, akyat ng konting, halimbawa nasa third floor sila, akyat sila muna ng fourth floor tapos baba ng third floor. Diba? Exercise. Meron din kami Wala mga namang obstacle course yun, Senator. Meron din. Meron din, okay. kung gusto nilang pumunta ron, pwede rin. May mga monkey bars, may mga foam na parang blocks of foam para maiwas-iwasan nila, ganyan. Yun. Tapos, Thursday is Thankful Thursday. Thankful Thursday meaning pag Thursday, ano ba yung mga pasasalamatan natin? Sino ba ang pasasalamatan natin? Diyos, parents, kapatid, teachers, mga kahit na yung makaaway natin,
Di ba? Pakapasalamatan natin kasi marami tayong natutunan dahil ganun sila. Di ba? Pwedeng pasalamatan natin na tayo'y malusog. O yung lola natin nakalabas na ng ospital. O yung tatay natin may trabaho na. Di ba? Marami tayong pwedeng pasalamatan na hindi natin pinapansin. So Thursdays we meditate, we are thankful, we're grateful, and we have to do at least one good deed. So pwede kayo maglinis ng classroom o mag-prepare ng breakfast sa bahay ninyo o maghugas ng plato, magdilig ng garden, di ba? Parang ganun. So Very Thursdays. encouraging for the children. Tapos Fridays, fruits and veggies Fridays. Talagang wala ng meat. Huwag kayong kakain ng kahit anong bagay na may nanay. Yung baka may nanay, yung kambing may nanay, yung isda may nanay. So, gulay lang at prutas Senator. on Fridays. Yun. So talagang grabe, no? Integrated talaga yung health program nila sa buong lifestyle doon sa paaralan. Isipin nyo, meron kami mga estudyante, bumili ng school bag, 3,000, 4,000 ang halaga ng school bag. Di ba? Aanhin natin yung lahat nitong bagay na ito, o yung mga laruan, nakikita ko sa mga mall, merong 5,000 ang laruan, may 6,000 laruan, mas mahal pa dyan. Tapos, yung pala, mababypass ka lang by the time you're 28 years old or 30 years old. Di ba? Kasi masyadong mataas na. Ngayon sa kantin, halimbawa sa aming cafeteria sa Diliman Prep, ang request ho namin, at sinusunod naman ng aming cafeteria concessionaire, na halimbawa nagluto ng adobo. Yung adobo ipasok sa freezer o sa refrigerator. Yung sebo nung mantika, Right. tutuklapin mo na lang yun. Kesa maiwan sa arteries ng mga bata, mabuti pa, itapon mo na lang. Correct. Diba? Tama yan. Parang ganyan. Mga iba't ibang uri na. Tapos meron kaming drinking fountain, mismo sa tabi ng cafeteria, sa tabi ng gym. Kahit na 4th floor, may drinking fountain na malamig na tubig. Right. Kung merong UV light at merong filtration system, yung bawat drinking fountain na yan, bawat isa, sa tabi mismo ng drinking fountain. Para kung ayaw nyong bumili ng mineral water, ayaw nyong bumili ng inumin, pwede kayo uminom ng libre. Kaya pag naka-enroll kayo sa Diliman Prep, 100 days kayo dyan at nakatipid kayo ng 20 pesos isang araw o 40 pesos isang araw, that's 8,000 pesos na natipid ninyo sa mineral water lang. Diba? Ito po ma'am, alam po natin na meron po kayong mga summer program po na ginawa para sa mga estudyante, mga activity, extracurricular activities, mga sports activities po. Kamusta naman po yung reception na ngayon? Tapos na nga po yung summer. Gaano po karami mga estudyante o yung mga kabataan na sumali po sa mga program na pinatupad niyo po ninyo? Marami po. Siguro abot yan lahat, total, mga 800, 900 students ang sumali sa summer program po natin, or maybe even more. Marami po kaming enrollees sa summer program na ngayon enrollees na rin sa Diliman Prep School. Nakita nila yung taekwondo program. Sa summer lang, na-promote na sila ng higher belt level. No? Pagkatapos sa basketball naman, marami nag-try out para sa varsity team galing sa ibang eskwelahan at nakita nila kung paano yung coaches natin na magturo ng basketball. Hindi lang ito bara-bara style ng basketball. Talagang formal training for basketball dahil sa amin po, academic scholarship, pinamimigay po natin yan, at gayon din yung athletic scholarship. Yes, ma'am, tunakwentuhan niyo nga po before ng mga tanyag na basketball coaches po para magturo ng basketball sa inyong paaralan. That's correct. Dahil sinasabi po natin sa mga magulang, huwag niyong mamaliitin, huwag niyong mamasamain yung hilig ng anak natin sa basketball o iba pang sports, sa swimming. Magagaling din po yung swimmers ng Diliman Preparatory School. At dahil makita nyo, maraming high schools, colleges, universities, nagbibigay ng libreng paaral, libreng scholarship para sa mga bata na magaling sa iba't ibang sports. Meron po tayong mga graduates ng Diliman Preparatory School, nasa pamantasan ng Pilipinas, University of the Philippines sa Diliman, at sila po ay mga swimmers. Sa iba naman, meron nga kaming isang nakuhang basketball player na ngayon, inaawitan din ng pamantasan ng Pilipinas. 6'10". Nako, talaga. Opo. Matangkad. Parang doble tayo nun sa Pag pinagpatong tayo. Pag pinagpatong tayo, 6'10". Sports can be your way to college and high school. At gayon din, yung ating robotics,
yung pong mathematics na tinuturo natin, Singapore Math, yung pong science, meron na tayong space science magmula ng preschool pa lang. Kanina nakita ko si Colonel Ocol ng Philippine Air Force. Sabi niya, wow, kayo lang ang nagtuturo ng space science. Siyempre, yung Air Force, lumilipad yung mga piloto nila, di ba? So, sabi niya, gusto rin niya na matuto yung mga anak ng mga taga-Air Force ng Right. space science. No? So, si Dr. Sese, Rohel Maricese ng UP Los Baños, PhD in Astrophysics, sila po ang magsasagawa nitong programa sa Diliman Prep every Friday after classes for 80 minutes. And all the parents are invited to please come and join the sessions for space science. Alam mo, very interesting, Sandro, kasi nung bata ako, gusto kong mag-pilot, no? Or mag-astronaut. Pero Ngayon, ngayon, bata pa lang, meron ng influence na Right. kumbaga, yung interest nila ay Lahat ma-cultivate ng na para bata, lahat lumapit ng sa bata, kanila. halos lahat ng batang makausap mo, interesado sa outer space. Ang problema lang, kuminsan tayo mga adults ang nagiging hadlang sa kanilang mga karera dahil hindi lang naman pagiging piloto o pagpupunta sa outer space ang pinag-uusapan dito. Ang satellite technology, applicable yan sa medicine, sa agriculture, sa finance, sa defense, telecommunications, transportation. A whole slew of career paths that can be open if you have very strong in space science na magsasangayan sa satellite technology pagdating ng grade 4 or grade 5. Ang tinitingnan nga natin, in 3 or 4 years time, pwede po tayo magpalipad ng sarili nating satellite, yung tinatawag nilang CANSAT. very interesting. Kasi naalala ko nung bata ako, sa magazine ko lang, magazine lang natututo ng astrophysics, di ba? At, Hindi siya internet. talaga tinuturo sa mga schools kasi parang iniisip nila yung kailangan ituro sa science, yung mga basic na kailangan lang matutunan, hindi yung mga talagang nakaka-interest sa mga kabataan. Ma'am, siguro panghuli na lang po, alam naman po natin na ang advocacy ninyong ang paralan ay ang healthy lifestyle, and alam naman natin na maugong ang mga balita tungkol sa mga bullying at yung mga suicide po para sa mga bata. Tingin niyo po, para mensahe po sa mga manonood po natin ngayon, gaano po ba ka-importante ito sa pag-mold, kumbaga, ng mga bata sa kanilang paglaki? Doon po sa ating programa ng Healthy Lifestyle, kasama din po natin dyan yung ating mga guidance counselors at si Dr. Rex, yung ating pong physician, no? Na resident physician talaga siya, permanently nandyan siya, at yung si Dr. Nancy, dahil importante po na yung mga guidance counselors at yung mga homeroom teachers, partners din natin silang lahat, at alam din ng mga estudyante, no? Na huwag kayong mang-iinis o mambubuli ng ibang bata dahil na mabuli Nagawin kayo. sa'yo, But it all starts also with a sense of self-confidence, because children who are self-confident and who understand, who know themselves, no, who are not insecure, hindi rin sila nambubuli. Yung mga nambubuli kadalasan, mababa ang tingin nila sa sarili nila, na kailangan nila mang-inis ng ibang tao, mang-asar ng ibang tao. Just to feel good, Para, Just to feel better. yun lang ang feel good, solution, di ba? So, ang sinasabi natin, kung yung bata ay masaya, kung yung bata hindi takot, kasi yung bata kung threatened siya, syempre kahit sino, sisipa yan eh, di ba? So, importante yung environment ay na-cultivate din natin para nang sa ganun yung mga bata, may sense of security siya, na lahat yung mga bata ron ay katulad din niya. Right. No, na wag niyang mararamdaman na hindi siya marunong, hindi siya magaling, kasi kuminsan nanggagaling din sa bahay yan eh. Yung mga magulang, pinepuwersa lagi yung mga bata na kailangan, ba't hindi ka nag-95? Bakit 85 ka lang? O kaya ba't hindi ka nag-100? May mistake ka pa. Diba? Samantalang, ang gusto natin mangyari sa adults, sabi natin, try until you succeed. Bakit sa bata, pag nagkamali yung lahat yung galit natin Parang nandun na sa bata. katapusan na, no, Parang Senator? nagbukas na yung mundo. So, dumadating ang panahon na feeling ng bata, ay nako, buti pa kung wala na lang ako dito. O kaya feeling ng bata, suntukin ko kaya yung katabi ko para matanggal ako sa eskwela, para hindi na ako papasok. Dahil habang nandito ako sa eskwelahan, lahat ng sumbat nasa akin eh. Parang wala na akong magawang tama. Right. No? So, I think these kinds of attitudes can easily be cured, especially if our very, very experienced and very accomplished guidance counselors are on top of the situation. And of course, parent conferencing, we do that every quarter, and the parents are free to call our teachers or school administrators if there's anything that really deserves the attention.
So kitang-kita naman natin, Sandro, very progressive talaga. No? As a Correct. school, ang Diliman Preparatory School, it has ventured into integrating health sa buhay, no? Sa loob ng paaralan, tapos anti-bullying and space science. Yes. No? Kumbaga, Paborito ko yung space science. nagpa-pioneer sila sa iba't ibang sectors Right. ng education talaga. Kasi we also are doing the whole brain learning system. Si Cecil Manican, professor, ang nagturo sa amin yan. So yung mga bata, nahuhubog ang kanilang isipan, which magkaroon sila ng mga katangian pagdating nila ng adulthood na marunong sila mag-isip. They learn to think, they learn to feel, they learn to intuit, they learn to communicate, to do, to lead, and to become. So pag ang bata ay natututo dyan sa mga basic life skills or values, yung mga bullying, yung mga insecurity, yung mga kinakatakutan ng failure, kung ano-ano, wala na po yun. Madali mong maalis yun dahil learning becomes fun. And that's why it's more fun at DPS. And of course, we always say that we bring out the genius in every child. Just like your sister, who is now a doctor of physical therapy, right? Of course, I remember your father is the head of the LTO in Pasig. Right. Senator, siguro final message na lang, no, para sa ating mga viewers. Maybe you can invite the parents, no, to enroll as well sa Diliman Preparatory School and maybe advocate to other schools your own programs. Yes, I hope that other schools will come and visit Diliman Preparatory School to see what we're doing. Because if you do these things, I think it's also for the betterment of children. In fact, we invite public school students to even come. Every Sunday, we have almost 1,000 public school students that are taking computer lessons because ito pong mga batang ito, wala pong mga ganun kadaming computer sa public schools. No? Magbubukas kami starting August ng sports programs, science programs, math and English proficiency para po rin sa mga estudyante ng ibang mga eskwelahan. Our doors are open to everyone, Commonwealth Avenue, Quezon City, Diliman Preparatory School. Our numbers are 9310731. 9310731. You're all welcome to visit. Everything is always work in progress. Hindi naman po static yan na pag natapos na yan, tapos na. Hindi. Every day, we're thinking of something for the betterment of our school children and for those who are going to come and visit us. I hope that this school year is going to be more exciting than the previous one. Okay, maraming Thank you very salamat, much, former Senator. Senator Nikki Cositeng, and Thank see you din really po. soon. Thank you.